Ito pala yung aking Mio Gear na motorcycle. Ang gagawin ko ngayon dito ay lilinisin ko lang ang rear brake niya or yung tinatawag na drum brake. Bali, first time ko pa lang ito bubuksan simula ng binili ko. Ang mileage pa lang nito ay nasa 11,854 kilometers. Bali, nasa 1 year ko pa lang ito nagagamit. Medyo matagal-tagal na rin pero mababa lang kasi ang mileage niya dahil bihira lang din naman nagagamit. Dito natin malalaman ngayon kung sa ganong katagal na hindi nabubuksan ay mahirap ba or matigas ba ito baklasin at gaano ba ito kadumi sa loob. So DIY lang yung gagawin ko dito at sige, panoorin nyo para at least magka-idea rin kayo sa kung ano ba ang itsura ng brake sa ganong katagal bago ipa-service. Okay, excited na rin ako makita. Sige, dire-diretso na tayo. Let's do it! So, ito pala yung mga gamit natin na gagamitin. Meron tayong socket na 24mm. Ito yung sukat ng laknat ng gulong. So makikita mo, gumamit ako ng white tool. Subukan ko kung kaya ba ito. Aroy! Napaklas. Hindi kaya. Hindi pala advisable dyan mga kabukol. Ayun o, medyo natapyas ng kaunti. So dito na lang, ligpitan ko na lang to yung brake niya kasi may lock naman itong lever niya dito sa manibela. Yan, may lock naman yan. I-lock ko lang yan para hindi naiikot dun yung gulong. So ito, try natin ulit. Sinide stand ko lang to. Oo nga pala, natanggal ko na pala yung tambutso nito kanina pa. Ayun, medyo hindi na gaano katigas. So okay, ganun lang pala yung gagawin nyo pag nagbaklas kayo nito pag first time kasi yung iba kasi pag nagpa-service na tinitira na ng yung baril, binabaril na yung pneumatic ba tawag dun, impact wrench pala, kaya medyo matigas na yun. Pero pag yung bago pa lang yung motor, ganun lang pala katigas yun o kalambot. So tanggalin na natin, mahigpit pa. Center stand siguro natin yan. Center stand natin. So alugin ko lang to. Yan. Ayun, gumalaw ng konti. Yun. Yun no, malambot lang, hindi pa siya gaano katigas. Ayun, may mga ano na ali-alikabok na, marumi na nga, kaya medyo dumudulas-dulas siya ayan o, yun, may mga powder na ng brake. Ayan o, marumi na nga. 1 taon or sa 11,000 ng mileage. Siguro mga na 6,000 or 7,000 pa service na. Yun o, dumi o. Yan, titiklop na lang natin ito para madali. Ano yan, tanggalin. Yan, okay. Tapos tanggalin natin spring. Tanggal spring. So, yung pagkabit nito, pagbabalik nito mamaya, nasa labas yung spring. Ito yung nandito sa labas. Tayo magkamali. Ayan, dumi ng kamay ko.
Yan na yung ano niya, ang mga likabok nung ano, sobrang dumi na pala. Oh. Yan, dumi. Grabe. Makapal pa naman ang ano niya, brake shoe. So fast forward na tayo. So ayan, ito pala nilinis ko, sabon lang pinanglinis ko rito. Hindi ako gumamit ng brake cleaner, inuskus ko lang ng ano. Tapos meron na siyang mga kalakalawang, oh, yung parang may tama, pero hindi, yan lang yan, yung dumi, yung kalakalawang lang yan, dumikit, konting liya lang, matatanggal naman na yan. Liliyahin lang natin ng konti para mawala yung kalakalawang na yan, para malinis. Mga 400 siguro na liha. Fast forward na lang ulit, make sure natin yan, sabon na lang yan, sabon. Yan, tingnan mo, parang naggano na siya, parang may cotton na, namumuo na, marumi na talaga. Yan, kita nyo yan. Yun, sobrang dumi na nga. So hindi talaga advisable na sa parang 10,000 or 11,000 bago linisin. Siguro mga nasa 5 or 6 ganyan, pwede na siguro. Palinis nyo na yung brake shoe nyo. Ayan, sabunin natin. Hindi naman yan magkakalawang eh. Ang gagawin na lang nyo, ipunasan lang nyo ng maigi para matuyo. Ayan, gumamit tayo dyan ng ano, ng Scotch-Brite ba yan? Maganda kasi gamitin yung panlinis, magaspang. Hindi naman siya parang hindi naman siya ganun katalas sa liha, pero maganda siyang panlinis, tanggal yung mga dumi, malinis talaga. Sige, kuskus. Ginagamit ko rin yan sa paglinis ng gulong. Sinasabon ko, tapos kinukuskus ko na Scotch-Brite. Maganda yung linis niya. Yan, pati dito. Yan, tapos ano lang, tubig lang. At saka may sabon. Tingnan mo. Yan, yung di ganyan sa kadumi. Sabon lang yan, tanggal natin yung spacer ba yan, washer, para malinis natin. Sabunin din natin yan. Linisin natin na maigi. Tapos brush lang. Hindi naman yan mabasa dun sa loob, dun sa pinaka-gear niya, kasi yung bearing yan may seal yan, may rubber seal, so hindi naman yan papasok ang tubig dun sa kabila.
Tapos patuyuin na lang nyo. Hindi naman yan kakalawang. Basta matuyo lang. Punasan ng tuyong basahan. Basahan mamaya. Konting kuskus. Abay, nasama na natin to. Yung sa part ng makina. Sabon panlaba lang yung ginamit ko. Tsaka nilagyan ko ng konting joy. So buksan din natin tong magneto cover nya para masilip natin kung ano bang tsura nitong marumi ba to o ano. Tatlong screw lang naman ito eh. Yun. Malinis naman dito sa labas. Ay, sa parang ano ba yan? Tawag yan. Pipino eh. Galawang. Pinalawang. Paano yan? Paano linisin yan? Comment nyo na guys kung paano linisin yan. Advisable bang tanggalin? So, sige. Iwanan muna natin yan. Yan, patuyuin na natin. Yan, pinunasan natin ang basahan na tuyo para hindi siya magkakalawang. Linis na. Right, lagyan natin ng grasa ngayon tong shaft niya para hindi, ay ito muna yung ano pala, yung washer niya or spacer, anong tawag dyan. Manipis lang, huwag masyadong puputik. Yan, lagyan natin yan. Ano lang, lagyan lang ng konti para lang hindi siya manikit na dulas-dulas lang, pero wag yung sa thread. Diyan lang sa may parang pinaka, at pati dito sa sa brake, ano ba tawag dyan, gumagalaw-galaw din kasi yan eh, so may friction din yan, so lagyan natin yan. Alam ko kung makikita nyo sa manual, advisable nga yung lalagyan ng yan, grasa. Or ina-advise din sa manual. Ayun. Tapos yung linis na. Hindi naman siya tubig lang yan ang pinaglinis ko, hindi naman siya kinalawang. Yan, lagyan din natin to ng grasa. Nipis lang. Huwag yung nagpuputik. Okay. Pati dito. May dumi pa yata. Then assemble natin yan. Lagyan natin yung salpak dun. Hindi naman kayo magkakamali sa spring, magkaiba kasi yun eh. Yan, hindi naman papasok yun pag mali, ibig sabihin pag baliktad. Dito sa kabilang side.
yan dyan. Tinry ko kasi unahin yung kabila. Mahirap siya ipasok. So yan. Yan, sa ibabaw yata unahin. Ayun. Yan. Tapos yung isa. Yan. Dali lang siya kabit. Tapos kung paano natin binaklas yung kanina, ganun din. Pagbalik natin. Medyo linis Scotch-Brite lang yun. Niyain natin ng konti para medyo gumaspang pa, tsaka matanggal yung pinag-hawakan natin kanina. Hawak pa naman tayo ng grasa. Yan, konti lang. Masyado mapudpud naman. Kabit natin sa labas yung sprayan. Right, tupi natin. Salpak muna yung sa ilalim. Okay, yan. Tapos medyo banatin mo ng konti. Yung diba? Tapos make sure natin na naka-fit siya. Yan. Ayan, gumagalaw dyan. So, dapat may grasa talaga yan. Okay. Then yung gulong. Yung mags. Liya-liyahan din natin yan. Punas muna para matuyo, kasi pag basa yan guys, kakalawang yan. Yung hindi mo na punasan na maigi, tapos liliyahin din natin yan para matanggal yung smooth nya. Yung gumaspang lang ng konti. Ay, lalagyan pala natin ng grasa yung yan sa butas na yan, kasi parang may mga gear yan, may mga ipin-ipin para hindi dumikit dun sa shaft, kasi matagal na naman natin to baklasin kung ilang buwan na naman to, depende sa mileage. Siguro bubuksan ko to mga nasa 6,000 linis. Okay, salpak natin. Yan. Lambot na siya. Huwag kalimutan yung
washer yan eh. Lagyan mo ng konting grasa. Ayan yung washer niya. Mas makapal itong washer niya kumpara sa Mio Sporty eh. Original to guys ha, hindi to replacement. Punasan natin pa rin puputik, pero may grasa na rin yan, konti lang. Nabit na natin yung lock nut. And then kagaya kanina, pitan natin. Okay, tapos gawin natin same din kanina, ipitan natin tong brake nya, tapos ilock natin ulit. Okay, ipitan na natin. May setting yan guys ha. Kung di 135 Newton meter yata to. Tingnan na lang nyo sa manual. Okay. Yan o, lumalagatik na o. Nakaset yun eh. So lagyan natin ng marking para malalaman natin kung luluwag ba. Pag hindi na nagpantay ang marking natin, ibig sabihin lumuwag. So mahalaga yung ganyan. Baka mamaya matanggal. At least meron tayong mark para safety ba. Kapit na natin yung tambutso. Pass forward na lang yan. Tapos yung dalawang nut dyan. Mas maganda kasi may T-wrench eh. Kaso wala akong T-wrench kaya medyo natagalan ako. Socket wrench lang ang gamit ko. Na lang natin. Balik na natin yung cover. Tsaka na lang natin yan linisin yung magneto. Mahirap yata kasi baklasin yan.
Dapat may magneto puller siguro. Okay. Okay. Start.